Inaanyahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon mga bata. Ako nga pala si Binibining de Jesus, ang inyong magiging guro sa asignaturang Filipino. Kumusta kayo ngayon? Mabuti naman at masaya ako marinig na kayo lahat ay nasa mabuting kalagayan. Manatiling nakatayo para sa ating ehersisyo. At sundan nyo lamang ang video na aking ipapakita. Handa na ba kayo? Okay! Lahat na sumayaw! Okay, na-ehersisyo ba ang lahat? Bago kayo umupo, pakipulot ng mga basura na nasa ilalim ng inyong mga upuan at pagitapon ito sa tamang lalagyan. Ngayon, tignan ninyo ang inyong mga klase. May lumiban ba sa araw na ito? Magaling dahil walang lumiban sa araw na ito. Ngayon class ay may tatlo akong 6 tungkulin na dapat ninyong sundin sa ating silid-aralan. Una ay, ano nakikita ninyo sa larawan? Magaling. Ito ay umupo ng maayos. Nakaupo ba ng maayos ang lahat? Mabuti naman. Pangalawa ay makinig ng mabuti. Kapag ang inyong guro ay nagsasalita dito sa harapan, ay makinig kayong mabuti para kayo ay makakaintindi. Naiintindihan ba? Magaling. At pangatlo naman ay itaas ang kamay kapag sasagot. Kapag kayo ay may katanungan o gusto niyong sumagot, ay pakitaas lamang ng inyong kamay. Naiintindihan ba, mga bata? Okay, ano nga ba ang tatlong alay-tungkulin na dapat ninyong sundin? Una ay umupo ng maayos. Pangalawa, makinig ng mabuti. At panghuli ay itaas ang kamay kapag kayo ay sasagot. Naiintindihan ba? Magaling. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, sino dito ang nakakaalala kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang araw? Yes, kabatid? Okay, magaling. Ngayon, bago tayo dumako sa paksang ating tatalakayin, ay may ipapakita akong maikling video tungkol sa kwentong si Malakas at si Maganda. At maganda. Noong unang panahon ay wala nang tao sa lupa. Maraming iba't ibang hayop at kulisap sa paligid. Okay, makinig ng mabuti. Dahil pagkatapos niyan ay meron akong katanungan. Sa isang talistis ay may tumulong mga puno ng kawayan. Sumasayaw ang mga dahon at ang mga katawan ng mga ito kapag umiinit ang hangin. Isa sa mga puno ay may mataas at matabang sa Okay, may kailangan makinig ng mabuti. Huwag magsasalita dyan. Buksan natin para malaman natin.
Sinupano ng kaibigang ibang ang ibabaw ng malaking kawayan at narinig nilang lumagitikim. Nagpatuloy sila sa pagtuka hanggang sa mapiyang sa gitna ang kawayan. Nahari sa gitna ang kawayan. Nakita ng mga kaibigang ibon at ng iba pang mga hayop ang dalawang tao sa loob nito. Natutulog ang mga ito, isang lalaki at isang babae. Lagi silang dalawang tao sa loob ng kawayan. Bumaba ang mga ito. Naglapitan sa kanila iba't ibang hayop. Natuwa ang mga ito. Meron mo tayong mga kasama na mag-aalaga sa atin, sabi ni Aso. Tama kayo, ang lalaki. Mula ngayon, ay kami na ang mag-aalaga sa inyong lahat. Kami ang bahala mag-aalaga. Okay, class. Ano ang napansin niyo sa kwento? Yes, Kabalfin? Okay, magaling. Ano ang katangian nito? Mahusay. Bigyan natin si Mikaela ng 5 palakpak. Base sa video na inyong nakikita, ano kaya ang ating bagong topiko sa hapon na ito? Meron ba kayong ideya kung ano? Sige nga, tignan natin kung ano nga ba ang ating bagong topiko sa hapon na ito. Ang topiko natin sa hapon na ito ay tungkol sa mitolohiya. Okay, ngayon sa hapong ito, class, ay ating pag-aaralan ang tungkol sa mitolohiya. Ngunit bago ang lahat, ay basahin niyo muna ang layunin na kailangan natin makamit pagkatapos ng talakayang ito. Pagbasa ng sabay-sabay. Okay, maraming salamat. Ngayon, meron akong katanungan sa inyo. Gaano nga ba kahalaga ang mitolohiya? Meron ba kayong mga ideya kung bakit mahalaga ang mitolohiya? Yes, honest? Okay, magaling. Ano nga ba ang mitolohiya? Meron ba kayong ideya kung ano ang mitolohiya? Wala? Okay. So, ang mitolohiya ay isang uri ng panitikan na kung saan naglalaman ito ng mga kwento tungkol sa mga Diyos, Diyosa, bayani, nilalang at mga bagay-bagay. Okay, Rika, ano nga ba ang mitolohiya? Maraming salamat. Merong mga halimbawa sa mitolohiya. Isa na dito ang alamat na si Malakas at si Maganda. Ang alamat ni Malakas at Maganda ay isang mitolohiyang Pilipino tungkol sa pinagmulan ng mga tao. Naiintindihan ba mga bata? Okay, ngayon, meron tatlong katangian ng mitolohiya. Una ay, may mga tauhang makapangyarihan tulad ng Diyos, Diyosa o bayani. Pangalawa naman ay, ang mitolohiya ay nagpapaliwanag ng pinagmulan ng daigdig, kalikasan at iba pang bagay. Naiintindihan
Naintindihan ba? Okay, at ang pangatlo naman ay meron itong mahika o kababalaghan. So, ang mitolohiya ay meron itong mga kababalaghan. Okay, class? Ano nga ba ang tatlong katangian ng mitolohiya? Okay, magaling. Ngayon ay tumungo naman tayo sa mga elemento ng mitolohiya. Pakisbasa ng sabay-sabay. Ang tauhan ay ito ang mga karakter sa kwento. Sila yung mga bida sa mga kwento. Ito ay maging tao man, hayop o mga bagay. At pangalawa naman ay ang tagpuan. Ang tagpuan ay ito ang lugar kung saan nangyayari o nagaganap ang mga pangyayari sa kwento. Naiintindihan ba? Magaling. At ang pangatlo naman, pakibasa, Cherry. Maraming salamat. So, ang banghay, ito ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. At ang pang-apat naman ay ang suliranin at tunggalian. Ang suliranin at tunggalian, ito ay ang problema o labanan sa kwento. At ang panghuli naman ay ang tema. Meron ba kayong ideya kung ano ang tema? Okay, magaling. So, ang tema ito ay ang pangunahing paksa o aral sa kwento. Okay, class, ano ang 5 elemento ng mitolohiya? Una ay tauhan, tagpuan, at ano ang pangatlo? Banghay. At ang pang-apat, suliranin at tunggalian. At ang panghuli naman ay, ano ang panghuli, Mikaela? Okay, ito ay ang tema. Okay, meron ba kayong katanungan? Ay kung wala, ay pumunta na tayo sa ating pangkatang gawain. Makinig ang lahat. Hahatingin ko kayo sa 4 na grupo sa hahatingin ko kayo sa 4 na grupo. Magbilang 1 hanggang 4. Tapos na ba? Okay, pumunta na kayo sa inyong mga grupo. Nasa grupo na ba ang lahat? Maraming salamat. At ito ang inyong gagawin. Gumawa ng maikling presentasyon batay sa mitolohiyang tinalakay. Bawat grupo ay bibigyan mo ng envelope. At doon ay nakasulat kung anong talent ang inyong gagawin. Naiintindihan ba? Okay, maraming salamat. At narito ang inyong pamantayan. Nilalaman at mensahe 30%, pagkamalikhain 20%, kaayusan ng presentasyon 15%, gamit ng wika o elemento ng mitolohiya 15%, epekto sa manunood at mambabasa 20%, kabuuang puntos 100%. Naintindihan ba? Bigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ito. Pagkatapos ng 5 minuto, ay ipresenta ninyo ang inyong
mga ginawa. Ang oras na nagsisimula na. Okay, tapos na ba ang lahat? Ngayon ay ating tukayan ang unang grupo. Magaling! Bigyan natin ng 8 love ang unang grupo. Bigyan natin sila ng 3 palakpak, 3 padyak at okay, tumayo ang lahat at gawin natin ang sabay-sabay. At ngayon ay tumayan natin ang ikalawang grupo. Okay, mahusay. Bigyan natin ng mahusay clap ang ikalawang grupo. Bigyan natin sila ng 5 palakpak at 3 padyak. Mahusay! Okay, again. Tumayo ang lahat. Wow! Mahusay! Okay. At ngayon, ay tumayo naman natin ang ika-3 grupo. Okay, magaling. Bigyan natin ng magaling clap ang ika-3 grupo. Bigyan natin sila ng 3 palakpak at 3 padyak. Magaling, magaling, magaling. Okay. Gawin natin ito ng sabay-sabay. Magaling, magaling, magaling. At hindi naman magpapahuli ang pang-apat na grupo. Okay, magaling, magaling na magaling. Kaya ngayon ay bigyan natin ng masigabong palakpak ang panghuling grupo. Ngayon, class, meron ba kayong katanungan? Ay kung wala, tungkol saan nga ba ulit ang aralin na ating tinalakay? Tama, magaling. At meron akong 3 katanungan. Una ay, ano nga ba ang mitolohiya? Kabafit? Okay, magaling. Maraming salamat. Ang mitolohiya, ito ay isang uri ng panitikan na kung saan naglalaman ito ng mga kwento tungkol sa mga Diyos, Diyosa, at mga bagay-bagay. At pangalawang katanungan naman ay, ano-ano nga ba ang mga elemento ng mitolohiya? Mikaela? Okay, magaling. Ang mga elemento ng mga mitolohiya ay tauhan, tagpuan, banghay, suliranin o tanggalian at tema. Maraming salamat, Mikaela. Bigyan natin ng 5 palakpak si Mikaela. At pangatlong tanong naman ay, ano ang natutunan ninyo ngayon? At paano naiiba ang metodolohiya sa ibang anyo ng panitikan? Okay, Libyogo? Okay, mahusay. Magaling at may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayong araw. Okay, mga bata, meron ba kayong mga katanungan? Ay kung wala, ay meron tayong pagsusulit. Kumuha kayo ng papel at sagutan ang mga tanong. Paano to? Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa ating tinalakay na aralin.
Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan itong mga katanungan. Tapos na ba ang lahat? Ay kung tapos na, pakipasa ng mga papel dito sa harapan. At para sa inyong takdang aralin, magsaliksik ng isang kwentong mitolohiya mula sa ibang bansa at isulat ang pamagat, tauhan at aral na makukuha sa kwento na inyong nasasaliksik. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para isulat ang inyong takdang aralin sa inyong kwaderno. Kunin niyo ang inyong mga kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. Tapos na ba lahat? Ay kung tapos na, ay inaanyahan ko lahat na tumayo para sa ating pangtapos na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.